Grabe, sobrang kawawa itong aso na nakita namin ngayon. Tingnan nyo naman yung kalagayan niya. Yung vlog natin today, medyo late upload na nga siya. Pero eto nga pa, isa sa mga vlog namin na wala ang pack members. At eto nga, yung isa sa mga vlog natin na for the gala muna tayo. Konting pahinga lang ng konti at anuwan. Bale, nagkayahan nga kami ngayon dito sa Calle Ruega. Hindi ko alam kung tama ba yung pronunciation ko. Basta para siyang place kung saan marami din ditong nagaganap na mga kasal. Pero sikat rin sila sa ganda ng simbahan dito at pati na rin nga sa ganda mismo ng lugar. Grabe, napakalawak rin nga daw nito, guys. Pagdating nga namin dito, dito na nga agad kami napadiretso sa simbahan. Pero kung di ako nagkakamali, medyo likod na part pa nga daw yata. Ito kasi yung mas malapit sa amin from our parking slot. Kaya naman dito na rin kami napunta. Bagang lahat, syempre, for the pasok nga tayo dito sa simbahan nila. At ayan nga, syempre, for the dasal na tayo muna dyan. Nga pala guys, buong family rin ang kasama natin ngayon. Ito nga yung isa sa mga vlogs na buong family ang nakakalayas. Kasi alam nyo naman, lately lang talaga nakakasama si mother sa mga ganito. Anyways, pagpasok dito, nagdasal lang rin naman kami ng konti since yung pinakamisa nga is nasa paunang part ng simbahan. Tapos lumabas rin nga pala kami dito saglit kasi meron ditong tirika ng kandila. Mostly nga rin sa mga simbahan guys, ganito kapag may mga kandila, bali ikaw na nga bahalang magsuot ng bayad mo dyan sa lagayan. Syempre honesty na rin, diba? 10 pesos nga yung isang maliit na kandila na ganyan. Pag nabayaran mo na, kukuha ka lang rin dyan sa ilalim. At ayan, for the dasal na rin nga kami at sinindihan na rin namin yun. After noon, for the gala na nga kami, bali hindi rin talaga namin alam kung saan ba kami unang pupunta. Kaya ang ginawa namin is sinundan na lang namin yung pinaka-road at bahala na kung saan kami dadalhin. Ito naman na yung bumungad sa amin, balik kaliwat kanan, merong mga magagandang spots talaga. At syempre, meron din kayong pwedeng upuan at pagpahingahan kapag pagod na kayong maglakad. Mapapagod ka rin naman kasi talaga pag ka dito sa sobrang lawak ng lugar na to guys, pero worth it naman kasi sobrang ganda rin talaga ng paligid. Tingnan nyo nga dito, may pinuntahan pa si mother na fountain dyan at ayan talagang for the tambay rin kami dyan saglit. Si Ate Bibo nga tuwang-tuwa rin sa fountain na yan, pero syempre umalis na rin tayo since mahaba-haba pa ang ating lalakarin at malayo pang pupuntahan. Lumigo na rin nga muna tayo dito guys since nakita namin na meron ditong parang mga hagdan-hagdan na ganyan tapos maglilid nga siya sa parang forest dito. Kumbaga may enjoy mo yung napakagandang view talaga ng nature. Bala lugar nga pala na to, fini-feature na talaga mismo ay yung nature kung gaano kaganda si Mother Earth. Kaya naman talaga nakakatuwa rin dito. Nakalimutan ko rin nga pala sabihin na may bayad dito guys per head at pati yung parking may bayad rin pero mura lang naman siya at masasabi kong worth it naman. Anyway, sinundan nga lang rin namin yung pinakadaan na to. Kita nyo naman talagang parang nasa ibabaw kayo ng everything. Habang naglalakad, may mga spots pa rin na pwedeng upuan. Meron din nga mga ponds na makikita here and there. Tapos pwede rin kayo magala-gala. Dito nga sa pinakagubat dito. Pero hindi naman siya yung gubat talaga na masukal. As in, malinis talaga siyang tingnan. Napaka-presko rin naman dito. Kaya kapag gusto mong mag-unwind ay perfect din talaga dito. Alam mo yun, kapag gusto mong ma-clear yung utak mo ay for the go na kayo dito. Talagang mawawala lahat ng inyong mga problema. Yung part nga pala na to na pinuntahan ni na mother, hindi kami nakarating dito kaya hindi ko alam kung ano sasabihin sa inyo kasi hindi ko alam kung ano ba yan. Para kasi talaga siyang pang bonfire kasi kita nyo naman may mga kahoy-kahoy nga na nakalagay dyan tapos parang ready na siyang sindihan. Anyways, kasama rin nga pala namin ngayon ang juntis na si Ate Riza pero in fairness, ang galing niya kasi carry niya makipagsabayan sa lakaran dito. Si Ate Bibo nga tangwawa niya, ayan for the walk nga sila dito sa may daan na to. Bali may water kasi yung paligid niyan pero safe naman siyang apakan since ang laki rin ng pinakaapakan dyan. Meron rin nga pala talaga mga spots na may pataas, may pababa kaya medyo matatakot tayo kayo ng very light. Eto naman na guys, yung para mga ponds at nakakatuwa kasi ang gaganda ng mga fish dyan at hindi lang sobrang gaganda, sobrang lalaki rin. Pero syempre hindi nyo pwedeng pakainin yung mga fish dyan. Pwede nyo lang sila talagang tingnan at appreciate. Hindi ko na rin nga alam kung bakit ba talagang walang video si mother dito sa sunod namin pinuntahan kasi alam nyo ba dito talaga kami nag-enjoy. Bali meron nga dito na hanging bridge at ayan siya guys, talagang dumaan kami dyan. Nakakatakot naman kasi syempre hindi kami sanay pero nakakatuwa rin syempre. Si mother nga ayaw na niya magpabalik-balik sa bridge na yan kasi nga natakot na rin yata siya pero mukha naman siyang safe rin talaga. Napakalawak pa rin nga pala ng lugar na to at marami pa kaming pwedeng puntahan pero sobrang napagod na talaga kami. Kita nyo naman nakaupo na kaming lahat dyan at hingal na hingal. Kaya naman hindi na rin talaga namin nalibot lahat since wala pa rin nga kaming kain nung time na to at hapon na rin nga talaga. Kaya naman nagkaya na kaming umuwi at syempre for the balik nga ulit kami dito
sa bridge. Eto na pala yung part na may video si Mother, o diba? Chill na chill lang siya dyan. Si Ate Bibo naman, ayaw niya, hawakan siya ng wowa niya. Kaya naman, ayan, mag-isa siyang naglalakad dyan sa bridge. Pero syempre, nakatingin pa rin si wowa sa kanya. Sayang rin nga kasi hindi na kami nakapag-picture dito sa bridge na to. Pero grabe pa rin talaga yung experience namin dito. Anyways, heto na nga, pauwi na nga kami dito. Syempre, baon-baon namin yung mga experience at memories na naramdaman, naranasan namin habang andito kami. Habang pabalik nga si Ate Bibo, dinaanan niya ulit yung fountain na yan. O diba, tuwang-tuwa rin talaga siya dyan. Hindi niya pwedeng hindi dadaanan bago umuwi. At dyan na rin nga kami makalakad dito sa sobrang pagod. Diyos ko, isipin nyo, kami nga pagod na. Paano pa kaya yung butis lalo na yan? Paglabas naman ni Mother, hindi talaga pwedeng hindi niya papansinin itong mga nagtitinda dito ng mga prutas at gulay. Lalong-lalo na nga na makakita siya dyan ng kamote. Ay, Diyos ko, talagang for the pili agad siya. Kahit mainit at mabanas, talagang bumili siya ng bumili dyan ng mga prutas na dadalhin niya pa uwi. Buti na nga lang kasama niya ang kapatid niya na si Tito Abe, at ayan, may tagahawak tuloy tayo dyan kasi ang dami rin talagang pinamili ni Mother. Hindi talaga magpaawat yan. Dito naman sa may parking mismo ng sasakyan, biglang may aso na ganito, guys. Hindi namin siya nakita nung pagkababa namin at ngayon lang namin siya nakita. Diyos ko, sobra yung awa ni Mother dito, pero wala kaming mabilhan ng ibang mga pagkain. Naghanap pa nga siya ng ibang foods namin dito, pero wala naman kaming nabiling pagkain na pwede sa kanya. Naghanap rin nga siya sa mga tindahan at ang nakita lang talaga niya ay hotdog. Kaya naman, ayan, binigyan nga niya sila ng hotdog. Kaso wala na rin yung hotdog dito sa tindahan, kaya hindi rin natin siya nabigyan ng marami. Pero ayan, talagang for the lafang na nga siya dyan. Obviously, may issue sa skin niya, kaya ayan, kita nyo naman parang yung ibang parte is wala na talagang balahibo. Tingnan nyo naman, talagang tanggal-tanggal na sa ibang parts. Di rin talaga natin alam kung ano ba nangyari sa kanya, pero ayan, mukhang payat na rin nga siya at gutom na gutom talaga. May isang pusa rin nga siya dyan kasama, guys, pero itong pusa na to mukhang healthy naman siya. Sabi rin nga ni Mother, babalikan daw natin yan. Pagbalik natin, dapat may dala na tayong pagkain para may maibigay naman tayo sa kanya, since wala nga siyang tago na dog food dito sa kay McQueen. Anyways, para naman sa pagkain, dumayo naman kami dito sa may Tagaytay. O diba, talagang for the biyahe pa ng malayo para makapunta lang dito sa usual namin pinupuntahan kapag kumakain kaming family. Dito ngayon, guys, sa may Delantera, tayan for the lafang na kami para busogis na, kasi grabe rin tiniis talaga namin yung gutom at pagod, pero worth it kasi ang sarap naman ng food namin ngayon.